Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aring umaga ay tayo ay magkaisa. Tayo ay magkaisa. Pwede mo basahin mga minamahal? Pwede mo basahin ang unang bahagi ng unang kapitulo ng aklat ng unang Korinto ng Biblia. Particular po ang verse 4 to 7. At may kita roon ang ilang mga positibo at magandang katangian ng iglesia sa Korinto. Bawa po ay sa verse 4, nagpasalamat si Pablo dahil sa mga pagkapalang ibinigay ng Diyos sa iglesia sa magitan ng ating Panginoon Yesus. Ay sa verse 5 to 7, dahil sa kanilang pagkipag-isa sa ating Panginoon Yesus, sila ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan ukol sa ating Panginoon Yesus ay pinagtibay sa kanila. Kung kaya't di sila nagkukulang sa anumang pagkapala. Ngayon, dahil po sa mga gandang katangian na ito, na iglesia sa Korinto, mari pong isipin natin na wala silang anumang mga hamon, isyo o problemang hinaharap o naranasan. Mitmasahe po ni Pablo, ano sabi niya sa verse 11? Na mga miyembro mo ng iglesia ay nag-aaway-away. Sa verse 12, sila ay may mga pagkampi-kampihan. May mga kampi kay Pablo, kampi kay Apolos, kampi kay Pedro, at ang pinakatataka, may kampi sa ating Panginoon Yesus. Dahil po rito ay sa verse 10, pinag-usapan sila ni Pablo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo na magkaisa, na huwag magkabahabahagi, maging sa isipan at maging sa layunin. Kaya mari po sa iglesia, tulad ng sa atin, ay maganda sa panlabas at parang pinagkapalan ng Diyos, na maring maayos ang gusali sa loob at labas, na maring mahusay ang mga turo at mga aralin, na maring aktibo ang ilang miyembro sa gawain ng Panginoon. Kita naman minamahal dito, meron ba tayong tunay na pagkakaisa? Talaga bang iisa ating isipan at iisa ang ating layunin bilang iisang iglesia? Maraming salamat po.